Nakakahiya! Nakakahiya mga kababayan ang ginawa nitong si Bangag doon sa Amerika. Dahil hindi lang daw sa pag-aaksaya mga kababayan, ay para pang ibinaba niya ang kanyang sarili. Nung nagpunta siya mga kababayan sa head doon sa isang malaking bangko sa Amerika, JP Morgan Chase. Oh, ang ganyan mga kababayan. Na parang naging kuting. Oh, si BBM doon mga kababayan. At para talagang tuta. Siya pa ang nagpunta mismo doon For what? Para ke? Bakit ka napunta sa Bangko Bangag? Anong gagawin mo dyan? Mangungutang? Tapos yung humarap sa kanya mga kababayan na head ng bangko? Nakamaong lang. Aroy. Ganyan kaliit mga kababayan itong bangag sa tingin ng mga kano. Parang isang insulto sa isang Pilipino mga kababayan. Ay nako. Tapos siya pa mismo ang pumunta doon Hindi kagaya kay Tatay Digong dati mga kababayan na siya ang nilalapitan. Eto si Bangag talaga ang pumupunta sa opisina nila. Panoorin niyo po Nakakatawa nga yung mga pinagmamalaki nila na mga accomplishments niya na pumunta siya sa JP Morgan Chase. Accomplishment yun mga kababayan ni Bangag. Diyos ko Lord. Walang kwenta mga kababayan. Pag-aaksaya lang ng pera yung pagpunta niya sa Amerika and then humarap doon sa head ng JP Morgan daw yung mga kababayan na may-ari ng bangko. For what? For what? Anong mapapala natin doon? Uutang na naman ba? Sa bangko Tapos ang humarap sa kanya mga kababayan, naka-jeans lang at saka nakapangbahay lang. Tapos si Bangag naka-black suit, tie and suit mga kababayan, formal na formal. Accomplishment ba yun? Oh. Ano nakakahiya? Kasi lalo pa siguro pag from my perspective, kasi nagtrabaho ako kay PRRD. Nonsense. At kasama ako sa mga official trips niya na may mga business meetings. Alam mo ba? Walang kwenta yung mga kababayan talaga. Wala tayong napala. Gastos lang mga kababayan. Ang sabi niya, more or less 100 million ang ginastos si Bangag. Doon pa lamang sa trip niya sa Amerika mga kababayan. Na nagsama pa ng almost 50 daw, more or less. Tapos, 2 eroplano. Ang business meetings kay PRRD pag nagta-travel siya abroad, isang buong auditorium yan. Yeah. At siya yung pinupuntahan. And Ang bisita yan mga kababayan isang buong auditorium. Siya ang nilalapitan. it's an entire, kunyari punta kaming Japan. It's an entire auditorium filled with business people out to meet the President of the Philippines. They're the ones coming to him. That's very important. Hindi katulad ng ginawa ni Bangag. Bangag. Siya pa yung nagpunta doon sa JP Morgan Chase. Nakakahiya, no? Hindi na lang niya binigyan ng dangal mga kababayan nating bansa. Presidente siya. Tapos, para pa siyang mga kababayan. Para na siyang tuta doon. Isang tapos yung nasa head pa ng table, yung taga JP Morgan Chase, hindi siya mahalaga yun sa soberenya ng isang bansa, nasa dignidad mo, di ba? Oh. Hindi ba kaya yan yung bangkong pinagtatrabahoan ni Dean Chase? Di ba ang pangalan ni Dean Chase mga kababayan is hindi talaga Chase ang apelyido niya. Nagtatrabaho doon siya sa bangko. Ang Chase mga kababayan is isa yung bangko na sa Amerika. Baka napunta doon para ipasibak si Dean Chase. Pero wala Maybe, I think that trip was just a palusot. Ayaw lang niya siguro na nandito siya sa March 11 para baka mapato siya ng Pilipino. Natakot. Posible din. Sa kawalang niya ang ginawa niya kay Digong. So, he just threw away over 100. Posible din mga kababayan na may nag-iisip na under probation si Lisa Marcos, na pinapauwi na siya, pinapapunta na siya sa korte mga kababayan 1 year later. Million to go to New York for some pretend event. And maybe to get some money from JP Morgan Chase or something, di ba? Baka na sabi bakit pupuntahan niya sa bangko mga kababayan? Ni Sas, baka na-unfreeze na, di ba? Ang kanilang mga nakaw na yaman? O kung na-unfreeze mo na Bangag, sa uli mo yung ninakaw ninyo. Ninakaw din yun mga kababayan ng kanyang senyor. Tapos, ngayon, nagnakaw na naman sila, mas malaki pa. Yung mga so it's palusot at the expense of the Filipino people at the time of great crisis, in the Middle East crisis, di ba? Which hindi niya matatakasan, Ma'am Lorraine, no? Hinahanap ng mga mamamayang Pilipino ang tama at totoong liderato. Wala Walang repatriation plan, walang safe zone areas na na-arrange. At tapos yung alam nyo ba mga kababayan na ang mga OFW na gusto nang umuwi, wala na, nagbago ng isip nila.
Nagbago ng isip. Ayaw na umuwi ang karamihan. Mga kaakibat na economic support pagdating dito ng mga madi-displaced na mga kababayan natin sa nagaganap na tensyon at mga sigalot sa Middle East. Wala. Wala talagang klaro na plano. Ang pinakamalala ay ito. Hindi lamang sisirit, mga kababayan, Ma'am Lorraine, ang presyo ng produktong petrolyo baka umabot. Sisirit din ang tae ni Marcos, mga kababayan, dahil leaking na. Ay, parang ano na ang mga kababayan, puwet. ng mahigit 90 pesos per liter o baka umabot ng 100 pesos. Almost na. Yung diesel, mga kababayan, special, V-Power, 95. Ang nakakabahala, sarado pa ang Strait of Hormuz. 22% ng mga production at movement ng langis diyan dumadaan kontrolado ng Iran. And ngayon ko lang nalaman, ma'am, kung may landmine, may submersible mine pala. Kaya hindi maka-escort ang mga war carrier May mga mina pala, mga kababayan. high-tech na mga barko ng Amerika takot na takot dahil ang naalos ang area na yan na dadaanan may nailatag na submersible bomb. Parang water mine. Kung may landmine, may water mine. Kaya sumasabog, mga kababayan, ang mga barko. Pwedeng sumabog ang mga barko na ito. At pag na-touch nila, may certain level of surface friction. Kaya Tapos anong ginagawa ni Bangag? araw-araw, 24 hours nagre-request ang mga Nagpa-party. commercial and merchant vessel for escort. Hindi mai-provide ng the most powerful navy in the world. Kung makayabang sila, they own as if the Kayabang, most no? powerful military. O ano kayo ngayon? Hindi nyo kayang ma-escortan for the last 2 weeks. Tapos maghanap pa mag-aksaya sa Amerikang mga ungas. Kung ano-anong mga pinapalusot. Para ito sa, mga kababayan, mga babae. Ay, nako. Sila nga ang nambubuli ng babae, si Sarah. Hindi makagalaw, hindi makadaan ang trade of oil and other merchant vessels dahil hindi ini-escortan ng US Naval Fleet na pinagmamayabang nila. Ano ka ngayon, Browner? Ano ka ngayon, Chudoro, para sabihin nyo Maltese yan eh. na kung nandyan sila deterrent? Anong deterrent? May nagawa sila sa Strait of Hormuz? Wala 2 nga, weeks. wala nga, no? Tapos eto, mga kababayan, gusto makipaggera sa China. Tapos ang yayabang, mga kababayan, ni na Tariela, si Nagibo, sina Browner, dahil para doon silang mga mga kababayan, mga langaw na nakapatong sa ulo ng kalabaw. Dahil andyan ang Amerika eh. Ngayon, wala nga magawa ang Amerika, mga kababayan, sa Strait of Hormuz. Hindi maprotektahan yung mga barkong dumadaan. They cannot open up the Strait of Hormuz. And until now, apektado ang oil supply and oil production and oil movement sa buong mundo, Ma'am Lorraine. Buong And then, mundo. the only thing that we can hear from Bangag are excuses, di ba? He cannot We're in good shape. the simple Ay, good shape ang mukha mo nga. things. Eric, if you don't mind, I gave our team a video of PRRD kasi Sige. what's her name? Si Claire Castro, yung alter ego ni Marcos, said that it's too hard to repatriate. It's too hard to this Diyos and ko, that. Lord. No? And then when the vice president said, you have to send Binastos pa niya si Sarah, no? Kapal ng mukha ng kastrong niyan. airplanes, then he followed, no? But hindi niya kaya talaga, no? So if our team is ready, if we can watch, but just so I want to show this just so you know how a real president acts at a time like this. Because Sana we nga want may to balik show the si Tatay Filipino Digong. people as if they didn't know yet. Alam na nila, no? Kung gaano kawalang kwenta yung Bongbong Marcos na yan. At nandyan Bangag. yan, hindi para magsilbi sa atin, kundi para pahirapan Siya, ang buhay natin. Magpakasasa sa sarap. Bulin tayo ng NBI porket Oh. nagsasalita lang tayo ng libre, 'di ba? Yung may kalayaan tayo na hindi nila pwedeng inaapakan nila, no? So, I agree. alam mo Eric, yung Middle East crisis na yan, PRRD knew all about it a long time ago, as everybody in the world knew. And Parang lang yan, mga kababayan eh. Like ticking bomb na anytime pwedeng mangyari. Bawal natin banggitin yun eh, word. Castro was saying, kung alam pala ng Vice President na may mangyayaring ganyan, ba't hindi niya Bakit hindi daw sinabi? Hindi kayo nakikinig ng balita o taga saan ba kayo? Hindi kayo taga Earth? sinabihan si Bongbong? Bangag! Talaga.
Alam na nga Yung ng mga tanga. mundo yun eh. Alam mo, she's just beyond stupid. Talaga, she's Dapat sinabihan ng bangag na mangyayari yan. just like her alter ego. Diba? Oh. Eksakto talaga sila. Parang sinisisi niya ang vice president. Mga Kung tanga. alam mo na pala na may Middle East crisis, ba't hindi mo sinabi? Tanga diba? Tanga. Ano na ng buong mundo? Ma'am, dapat ang sinabi niya, kung alam mo pa lang anong dapat gawin, di ikaw lang pumalit dito. Yun ang tamang statement. Di ba? Ay, ayaw nilang umalis. Huwag na tayong umasa mga kababayan na voluntary, yung mga bangag. Dahil ang sagot ng tao man, sige, sige. Araw-araw party? Ba't titigil lang ka na ng party? Sige yun talaga. Ano nga sabi ni Amy? Sa umaga, marijuana. Cocaine kapag gabi. Yung sinabi ni Amy, di ba? Dito. Ready na ba? Mukhang inaayos pa, ma'am. Oo. Ma'am, Umaga pa lang, lasing na. kababayan, this is very serious, no? Dahil ang atin pa lamang buffer supply, ma'am, is only 22 days. And Wala paubos na. Okay, diba? Minus Oo. na. Right? Tapos pa mga kababayan, panic buying pa. Hindi ubos. Yes. Ngayon ang problema, ma'am, nang humihingi siya ng emergency powers. 2 weeks after, saka pa siya humingi, magti 3 weeks na. Wala na. Pangalawa, you don't need an emergency power to do the so-called government-to-government importation Oo nga, arrangement. no? Halimbawa, ma'am, ang Brunei may oil. Yes, mas malapit. Pwede naman tayo mag-negotiate sa Brunei, ma'am. Government-to-government. And then, centralized importation, government distribution on the ground of exigent situation. Let Shell, Petron, Caltex at Sea Oil magreklamo sila. Reklamo kayo. Ako ang presidente ng bansang ito, I will protect my people. Ang clause pala dyan, ma'am, tawag dyan ng mga abogado, General Welfare Clause in the Constitution. It is in the power of the president. Na in times of, kalagit pang digong, pandemya, ang ginamit niyang otoridad ay ang otoridad ng General Welfare Clause of the Constitution. Ma'am Lorraine. Also, I just found out that India was able to get oil. They were able to be escorted sa straits. What did it take for them to do that? Just a few Yes. months. Mm. Diplomasya. And yet you think this Tama. guy Wala knows wala. how to Bangag do talaga yung mga anything like kababayan. that? Oh my Hindi niya God, kaya no, yan. he knows nothing. You know, there was a video of him that came out announcing yung minamatay na Filipino. No, it was just 1 minute, a little over a minute na speech, but they had to splice it 6 times because he couldn't get one sentence right. Paulit-ulit, had to splice it. No, he couldn't even, he's so incapacitated. You think he can run a country and yet people prop him up because nakikinabang sila, no? So this thing that's happening in the Middle East is just diplomasya. Kakausapin mo lang yan. Pag si Digong yan, kayang-kaya niya, gagawin niya yan. Sko po. Correct. Even sa safe zone, ma'am. There it is, Eric. Ay, andyan na. Sige, tingnan natin po itong isang video clip para magpapakita what leadership means in times of crisis during the time of former President Duterte. There is a evolving crisis somewhere. Tatay We do Digong. not know what would be the end result of this crisis. It could lead to a protracted war. It could be a wide-scale strike. Whatever it is, we Filipinos are really in grave peril. We have so many millions, nearing 3, I think, of Filipinos working mainly in the Middle East. Kinakabahan ako. Iran seems to be bent on a retaliation, which I think will come. It's a matter of time. There is much hurt and even the loss of pride of the Arabic world. Retaliation or the cry for blood is there. Wala akong I do not have anything worry were it not for the fact there are a lot of Filipinos there. And it would take us a huge gargantum effort just in case total breaks out of how to bring them back safely. I called for the major commanders yesterday afternoon. I told them of the gravity of the situation and told them that they have to start even the deployment itself. You just cannot, there's no such thing as a minimalist view here. It's fraught with danger. And I'm afraid of the so many
lives of our countrymen in jeopardy in that place. So here you are. I was tinkering with the idea of calling a special session Congress. Sonny Dominguez says we have unlimited funds for that. No. He says we had the money. If it spells the difference between the life and death of Filipinos, Sonny Dominguez says we have the money. We will buy, borrow, steal. Nakawa natin yung Central Bank mismo natin. Well, if we have to do it, we will do it. But since you are all here, my dear colleagues in government, I was once a congressman. We never had this kind of problem. It was all politics and who was going to be the next what. Yun lang ang worry namin. But ngayon, I suggest that Congress, even for about 1 or 2 days, discuss the problems, the ramifications. But I don't know where you want to put the money. Ako, ayaw ko. But if there's a thing that would need on standby, that that the government can get immediately, source it from where, so that we can use the money immediately. We might want to place it in the hands of a committee. Kasi ayaw ko yung magkwenta-kwenta ako pagkatapos with that huge amount. I do not want to be bothered with that kind of... we need billions there. Standby lang. And calculate what would be the calibrated withdrawals. First, in places where it is really very dangerous. You know, if Iran poised to strike, it will not strike Iraq, because as it is, Iraq is already in a sorry state. Maybe Iran rather would go for a more bloody nose. And there's only one there. It could be Saudi Arabia. Anong masasabing dito mga kababayan? Post your comments below.